ginawa nilang manyobra, illegal na ginawa ng mga kapulisan. Alam na po, tayo po ay sabay-sabay na pinapanood sa 17 pang mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Kawayan natin sila! Pilipinas, si Tatay Digong! Duterte! 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 At sa ating pagpapatuloy, ang susunod po na mangungusap sa atin ngayon, isa sa may tanggalin nila si VP Sara, ipatalo lahat ang senatorial candidates ng PDP laban Team Suka, at mag-declare sila ng martial law. Kaya ito, makikita nyo sino ang mga mastermind. Inaamin nila doon sa aming hindi naman debate yun, appearance sa media, sa Head Start ni Karen Davila at doon sa On Point ni Pinky Webb. Umapir ako doon, binanggit ko na kung paano yung ginawa nilang manyobra, illegal na ginawa ng mga kapulisan. Alam na po ninyo yon. Pero sumunod, isang cabinet member, senior cabinet member ang nagsalita. Alam niyo po, sa batas, meron tayong tinatawag na Doctrine of Qualified Political Agency. Ibig pong sabihin nun, kung ano ang sinasabi ng mga cabinet members, iyon ang sinasabi ng presidente ng Pilipinas. Kung anong salita ng isang cabinet member, iyon ang salita ng presidente ng Pilipinas, hanggat hindi binabago ng presidente ng Pilipinas. Anong inamin nitong cabinet member? Pinapalawan. Na talagang kumuha sila ng pribadong eroplano, ipinarada nila doon sa airport, doon mismo sa area na pang presidente lamang. Sino ang nagbayad ng pribadong eroplano na yon? Inamin nila. Kung magkano hindi natin alam, pero hindi bababayan ng 5 milyong piso. Tapos sa isang programa, tinanong ulit ni Miss Pinky Webb kung sino sa mga cabinet members ang nakakaalam nito. Kilala lang niya sino ama ito, hindi ba? Maalala ko tuloy yung munting kaalaman ko sa Biblia kasi 4 na taon naman akong naging sakristan nung ako'y nag-aaral ng high school. Alam ko naman po yung kwento ni Herodes, Barabas, at ni Judas, at ni Poncio Pilato. Kilala nyo na kung sino ang Herodes at mga traidor na ipinagkanulo nila, isinuko nila upang parusahan ang isang Digong Duterte sa dayuhan. Alam na natin yon. Papayag bang maulit pa ito? So mga kababayan, ako po si Raul Lambino. Ilocano po ako, tulad ng mga ibang Ilocanong naglingkod kay Tatay Digong. Kasi mas marami kaming mga Ilocano na membro ng gabinete ni Tatay Digong. Majority ng kanyang members of cabinet Ilocano. Wala po sa amin kahit isang Ilocano ang tumatalikod kay Tatay Digong. Kasi ang totoong Ilocano ay merong paninindigan, may pagmamahal sa bayan at sa bawat mamamayang Pilipino. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat si Attorney Raul Lambino. Tayo po ay sabay-sabay na pinapanood sa 17 pang mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Kawayan natin sila! Nagtipon-tipon ang ating mga kababayan, mga Pilipino, sa mga lugar na ito. Kusang loob. Tama po ba? Hindi tayo binayaran. Walang ipinangako sa ating ayuda. Walang ipinangako sa ating kapalit. Kaya mag-ingat po tayo mga kababayan. Minsan na rin naming naranasan, may isang vlogger gumawa ng content na kesyo, binayaran ng isang tao para lumahok sa isang pagtitipon. Mag-ingat tayo, baka may mga nag-i-interview ko no dyan, mapa-vlogger man o mainstream
na binili ang bawat isa sa atin para tumayo dito. Totoo ba yun? Kusang loob, organic. At ang mga nagpapakalat niyan, yung hindi kayang mahakot ang simpatya ng taong bayan, kaya kailangan nila na magbigay ng ayuda. Alam nyo na kung sino ang mga yon. Kaya maging mapagmatsyag kayo sa inyong paligid. Baka may mga nag-i-interview na dyan. Baka may hindi kasama natin na itinanim at ipagmukha na siya ay binili para makapunta rito. Ay, tayo dyan. Kusang loob ang pagpunta natin dito. Nagkakaisang sambayan ng Pilipino para sa pananalangin na makauwi sa Pilipinas si Tatay Digong. Duterte! Pagpapatuloy, ang susunod po na mangungusap sa atin ngayon, isa sa may pitding supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag na natin patagalin pa. Tawagin na natin, Philip Salvador! Magandang gabi po, Pilipinas! Naku po, pag-akyat mo pala dito sa entablado, dito mo makikita kung ganong karami ang nagmamahal kay Tatay Digong. Alam niyo po, kanina nagsalita si Senator Bato de la Rosa. Ramdam na ramdam ko ang puso niya. Nanggagalaiti siya, nanggigigil siya. Kasi wala siya sa tabi ni Tatay Digong nung mangyaring kidnapin siya, ipinamigay sa ICC. Ramdam na ramdam ko po, alam ko, ramdam nyo rin siya. Umiiyak ang kanyang puso, umiiyak ang sambayanang Pilipino. Sabi po nila, pag-asa. Nadinig nyo yung ilang beses kanina sa mga tagapagsalita. Meron tayong pag-asa dahil malaki ang Diyos natin! At sinisiguro ko sa inyo, kung taimtim kayo na nagdarasal para kay Tatay Digong, makakauwi ang ating Ama! Hinuhusgahan na nila si Tatay Digong. Kriminal daw. Kinalabit niya ba ang gatilyo? Siya ba ang pumaril? Siya ba ang pumatay? Hindi! Pero ano ginagawa nila? Ginagawa nilang kriminal ang ating Ama. Ang presidenteng pinagtanggol ang mga Pilipino, lalo na pinakamahihirap na mahirap. Alam niyo po, noong March 11, hindi ko alam kung sino mga nakarating sa inyo sa airport, sa Villamor Air Base. Kami po maghapon doon, nakikiusap, nagmamakaawa na sana papasukin kami, makita man lang. Ako po, sinabi ko na sa mga sundalo, huwag nyo na akong papasukin. Nagmamakaawa ako sa inyo. Papasukin nyo si Atty. Torion at Atty. Vic Rodriguez. Ayaw.
meron daw strict orders na walang pwedeng papasukin. Nakita nyo bang nakapasok ang ating Vice President Sara Duterte? Hindi rin nila pinapasok. Ano ang pakiusap ng ating Tatay Digong? Hintayin ko lang ang anak ko. Abogado ko siya. Si Inday Sara yon. Pero ano ang sinabi? Nung in charge, sabi niya, wala na hong pwedeng pumasok. Tapos narinig pa natin lahat, nakita pa natin sa video, hihilahin ko yan, wala akong pakialam, hihilahin ko yan. Ito lang po, tandaan nyo, hindi natutulog ang Diyos. Kung ito man ay nangyari, may gagawin ang ating Panginoon Diyos para kay Tatay Digong at para sa bansang Pilipinas. Ibalik niyo sa amin ang aming Ama! Balik niyo ang aming Ama! Alam niyo, lahat tayo nagdarasal para sa Kanya. Pero huwag niyong kalimutang ipagdasal ang ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. Meron pa ho mga darating. At alam niyo yan. Nagpe-prepara sila para sa impeachment. Nagnakaw daw si Inday Sara. Naniniwala ba kayo doon? Ay, ito naman ang sakin. At sa 32 million na nagtiwala at nagmamahal sa ating Bibi Sara, walang magnanakaw na Duterte. Sabay-sabay, walang magnanakaw na Duterte. Walang magnanakaw na Duterte. Walang magnanakaw na Duterte. Duterte! 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 Sa inyo pong lahat, let me end with this. Hindi ko na ho pakakahabain pa. Ito po ay isang prayer rally. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of our Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the faller's snare, Tatay Digong, Yes. and the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield, Tatay Digong, and your rampart. Sa ating pong lahat, buong Pilipinas,